ngayong gabi. Matupad kaya ang wish ni Rogie na makalaya sa bilangguan? Wala yung asawa ko, wala ang pamilya ko. Walang dumalaw sa akin. Ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Parang wala kang kwentang tao. Ano kaya ang wish ni James ngayong Pasko? Wish mo bang makalaya sa pornography? Pakinggan ang pangungumpisal ni Nolo. Wish mo bang makatipid sa pangregalo? Panoorin ang mga tips ni Boris Joaquin. Sundan ang kanilang kwento sa Wish ko sa Pasko. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Ilang araw na lang, Pasko na. Ilan sa atin ay merong wishlist na ipinagpe-pray sa Panginoon na matupad. Ikaw, Sonja, anong wish mo itong Pasko? Actually, ilang Pasko na to, Brother Peter, no? And prayer talaga namin, ang wish namin na makita ulit yung family namin abroad. It's been years, and we're waiting that Milana can travel with us internationally. So until that happens, hindi pa kami makapag-abroad and see our family. That's a nice wish. Kayo, Brother Peter? I wish na mawala na lahat ng problema ko. Pero hindi. Parang lahat tayo. No, I just want everybody, all the family, to be in good health. Yeah. You know, everything going well. Now, when we get together in Christmas na talagang it's full of joy, yun lang. Pero, you know, problems are allowed by the Lord to really strengthen us. So, imposible yung, it's nice to think, ideal to think, pero hindi mangyayari yun. Until God calls us home na lang. Tama. Well, sa una nating kwento, parang imposible ang wish na ipinagpipray ni Rogie. Ito ay yung makalaya sa bilangguan. Matutupad kaya ito? Ito ang buong kwento ni Rogie Candelario. Ha? Tatakbo pa? Sa kanyang iligal na gawain, napatay ni Rogie ang kaibigang di nakapag-remit sa kanya ng kanilang drug deal. Biruin mo, pulis ako, pero dapat nanguhuli ako ng ganon, ng nagsasyabu, pero ako mismo ay nagsasyabu. Para masustentuhan ko yung bisyo ko, ang ginawa ko, nagbenta na rin ako ng drugs. Nahook ako sa bisyo. Natuto rin akong mangutong, bababae, nagsusugal. Ang aking asawa, hindi ko siya makausap. Kasi palagi siyang hindi man lasing, naka-drugs, natutulog na siya, pagkagising mainit ng ulo. Dahil sa kanyang mga bisyo, iniwan siya ng asawa, tangay ang 3 nilang anak. Gulong-gulo ang isipan noon ni Rogie. Murder ang naging kaso ni PO2 Rogie Candelario, habang buhay na pagkabilanggo. Hindi ko matanggap na pulis ako, tapos may baril ako, ganun, mayabang ako. Tapos isang iglap lang, nasa isa na akong kulungan na hindi ko mawari. Habang nasa piitan, inuusig ng konsensya si Rogie. Parang may naririnig ka na parang napakahalaga ng tao. Tapos parang pinatay mo lang na parang pusa, na parang hayop. Wala yung asawa ko, wala ang pamilya ko. Walang dumalaw sa akin. Ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Parang wala kang kwentang tao. Napakahina mo naman. Sa mga panahong iyon na nariwa rin sa kanyang isipan ang pananabik sa ama. Siyempre, ang tatay, parang yung haligi ng yung tahanan or kaya yan ang tinatanaw mo, yan ang gagayahin mo, yan ang, kung mayroon kang kaaway o nalulungkot ka, yan ang takbuhan mo, parang matibay na sandigan mo, di ba? Napangarap ko na makarga-karga niya ako o makasama ko siya. Isang takas na bilanggo ang tatay ni Rogie. Siya ang nagpasimuno ng mga pirata at hold-upan sa kanilang lugar. Kung ano pa ang mga bagay na ayaw niya sa ama, ay siya pang nangyari sa buhay ni Rogie. Isang kriminal at bilanggo. Sa tila lugmok na kalagayan, nasumpungan niyang tumawag sa Diyos Ama. Panginoon, buong buhay ko ako ang boss. Ako lagi nasusunod. Pero ngayon walang-wala na ako. Surrender na ako.
Kinamagahan, sinama ko aking kaibigan. Sabi ko, pasyal-pasyal tayo sa loob ng Bilibid. Tapos, may nakita ako isang maliit na church. Pumasok ako. Sabi ko, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Sabi nila, sige. Naghimala ang Diyos sa buhay niya. Bumaba ang hatol ng korte sa kanyang kaso. Patbitay ako. Pero, hinatulan ako ng 8 to 12 years lang. Kasunod nito, naghilom pati ang addiction niya. Nagtaka ako sa sarili ko. Kapag naisip ko lang yung shabu, bumabaliktad na yung sikmura ko. Hindi ko na parang nadudual na ako, ganun. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, totoo nga talaga ang Diyos, totoo. Habang binubuno niya ang mga taon sa kulungan, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Nakapagtapos siya ng Bachelor in Theology sa NBP Theological Institute sa loob ng New Bilibid Prison. Sa loob lamang ng 7 taon, nakalaya si Rogie sa piitan. Anong tumawag ang asawa ko sa akin? Siyempre, masayang-masaya ako. Nagkasundo ang mag-asawang magkita sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ng kanilang wedding anniversary. Dinala ng misis ko yung aking panganay, si Justin. At wala akong salita, kundi puro lang ako iyak ng iyak. Hindi ko malaman kung ano sabihin ko. Niyakap ko lang siya, tapos di ako naiyak. Maraming tao, umiiyak lang ako. Ngayon pong buo na yung pamilya namin, masaya-masaya po ako. Nakita ko po na may purpose si God dahil napakilala ni Papa sa amin si Jesus Christ. Ngayon ay balik presinto si Rogie Candelario. Hindi bilang bilanggo o pulis, kundi isang pastor. Bit-bit ang sandata na salita ng Diyos. Ngayon, dahil malapit na siya sa Panginoon, mas madali siya makaunawa siya sa akin ngayon. Madalas din niyang binabalikan ang mga bilangguan, bit-bit ang sekreto ng kanyang tagumpay. Ang kalayaan ay hindi naman nasusukat sa rehas, no? Or sa physical na kalayaan. Kahit na nandun ka sa loob ng rehas, kung nasa kay Kristo ka, malaya ka na, malaya ka sa kasalanan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbisita ni Pastor Rogie sa mga piitan para ibahagi ang kabutihan ng Diyos na kanyang nararanasan. Hangad din niyang makalaya sa kasalanan ang mga inmates at taus-puso nilang matanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Si Pastor Rogie ay nagplant na rin ng church sa Cavite. Nagtayo ng maliit na paaralan at nagtuturo na rin siya ng pastoral leadership sa isang graduate school. Sa ilalim ng Global Filipino Movement, patuloy din siyang nagko-conduct ng symposiums tungkol sa migration awareness sa iba't ibang schools at universities. Getting stronger din ang kanyang family in serving the Lord. And this year, Rogie and Judith celebrated their 34th wedding anniversary. Malayo na nga ang nilakbay ni Pastor Rogie. Iyon ay dahil sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. You know what, as I was watching Pastor Rogie's story, no, parang tagal na actually ng story, pero the work of God is timeless. And up to now, Jesus is still in the business of setting people free. Kagaya ng pinalaya siya, hindi lang sa bilangguan, kundi sa bilangguan ng kanyang puso. Yeah, the chains and the cell that bound him because of sin. And that's what sin does to one's life. You are bound by that. And you can't get away from sin. Sin is always chasing after you. The only way to defeat sin is for you to turn over your life to the Lordship of Jesus Christ, because on the cross, He dealt with our sin once and for all. So if you're watching right now and meron kang kasalanan at nagre-replay parati yun sa buhay mo, you can't seem to shrug it off. Now is the time to totally and completely surrender your life to Jesus Christ. This is a good season to do that, my friend, so you can start the new year aright. Let's pray. Just say, Dear Lord, I have been enslaved by this sin time and time again. And I try my best to stop, but I don't have the willpower to do it. So now I run to you. And I humble myself and ask for your forgiveness. Lord, take this out of my life completely, Lord. Ayoko na. Set me free. And this moment, Lord,
I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will liberate me from this sinful life and put me on a journey of life, experiencing newness of life with you. Thank you for saving me. Thank you for dealing with all of my sins, forgiving all my sins, and removing my shame and my guilt on the cross. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ilang araw na lang, Pasko na. I'm sure mayroong tayong iba't ibang Christmas stories. Joining us today para ikwento ang kanyang di malilimutang Christmas story is our river worship artist, James Reyes. Siya ang kumanta ng Sayong Pangalan na nai-release ng River Worship. Ayun o. Welcome to the 700 Club Asia, James! Hello po, Miss Sandra. Thank you for having me here. Oh, thank you for being with us. No, speaking of Christmas, ilang araw na lang kasi, James, di ba magpapasko na? Ikaw ba, ano ba yung concept mo tungkol sa Pasko noon? Ang concept ko sa Pasko noon ay like kung ina-expect siguro yung mga gifts, yung holidays, yung happenings. Yes. Lalo na ang birthday ng nanay ko ay 24. Doon namin sineselebrate talaga yung Christmas party naming relatives. And din yung nilo-look forward ko. And yun lang, nakafocus ako dun sa happenings, gifts, pagkain. Party, di ba? Pero ngayon ba, may nagbago ba sa pananaw mo ngayong Pasko? Siyempre, yung pagkakilala ko sa Panginoon, it's actually slow, yung parang building relationship ko sa Panginoon. Kasi I heard about the gospel since I was a kid. Okay. Simula bata ko, paulit-ulit ko siyang narinig and hindi ko pa siya nag-grasp yung story ng gospel. And when I came to know Christ nung high school ako, nakita ko yung importance ng Christmas, na not just about the happenings, it's about finding the true joy, which is in Jesus Christ. Right. Lalo na nung pandemic, mas naging buhay sa amin yung siguro yung story ng Christmas, story ng gospel, because what He has done in our lives, in our family. Because of that, we can have true joy and hope Yes. this Christmas, kahit na ano pa yung sitwasyon Yes. natin sa buhay, di ba? Ikaw ba, may mga wish ka ba noong mga nakaraang Pasko na, uy, wow, natupad, thank you, Lord. May mga ganun ka ba? Yun, yung nabanggit ko kanina, nung pandemic, nakapagpagawa kami ng bahay na unexpected. Lumipat kasi kami ng bahay. Doon talaga kami nakatira ever since. Okay. And then noong 2018, we planned to go out of that house kasi sobrang luma na siya. Okay. Na grabe na yung parang binabaha ng air. Yung bahay lang namin. Actually, yung lugar namin doon sa Project 4, hindi talaga siya binabaha. Pero parang naging catch basin yung bahay namin. Kasi lahat ng mga bahay sa gilid namin, parang nakapagpatayo na, parang pinagawa na. Oo. And then yung bahay namin, parang naging mababa na siya. Dati ang itsura niya from our galing sa kalsada, papunta sa garahe, 2 steps down. Papasok na sala, 2 steps down. Po yung pinakadulo, parang pag onting ulan lang, may tumatagas na. Tumatagas na. And then 2018, lumipat kami kasi talagang parang plano namin, Lord, alis muna kami dito, pagpipray namin kung paano namin mapapagawa to. And then, here comes pandemic, naabutan kami. Nakapag 2 years kami dun sa nilipatan namin. And then, God provided a friend of my parents natulungan kami ng an architect na hindi siya nagpabayad para i-design yung bahay namin. Na simple lang, bungalow pa rin, pero kumbaga, Lord, grabe yung blessing nyo. Yes. And then mga kaibigan ng tatay ko na tumulong para tulungan kami financially para mapagawa yung bahay. And yun yung parang, Lord, nakapag-Christmas kami ng first year of pandemic. Kailan na sobrang yan? 2020. My goodness. So, very strict yung mga nangyayari nun na nahirapan kami sa pagkuha ng mga workers and all. Pero God provided. So, nung first Christmas namin nung 2020, na nandun kami sa bagong bahay, nag-iyakan lang kami. We were just parang, tapos dinner namin na parang,
eto na, maayos na yung bahay. So yung mami mo nag-birthday, iyak din siya ng iyak. Oo, kasi may fear kami dati na parang, dahil nga binabaha, umulan lang, may fear na ganun. Pero dahil ngayon, umulan lang ng onte, wala na, meron ng peace. So sabi namin, Lord, iba ka. Amen. Kasi unexpected lahat. Nakakatuwa naman. Na-imagine ko yung yung Noche Buena ng 2020 na parang while the whole world was suffering in the lockdown, God gave you a stream in the desert. Nakakatawa. Ngayong Pasko naman, James, ano yung wish mo naman ngayon? Ang wish ko ngayong Pasko ay good health sa aming family. Kasi nanay ko lapitin ng sakit. Lalo ako, di ko alam bakit anong nangyari. Bigla akong sensitive na sa weather and all. So, good health sa aming family. Good health. Nako, James, balita ko may bago kayong kanta. Kwentuhan mo naman kami. This song is actually same nung kinuwento ko kanina. It's about, nung bata ako, ito yung perspective ko sa Christmas, and then Jesus came into my life. And yun, yung biyaya ng Pasko, which is Jesus Christ. Yun yung title ng song, Biyaya ng Pasko. Oh, nako, abangan lumabas na, di ba? Yes. Saan namin ito mapapakinggan? You can listen to all digital streaming platforms, Spotify, YouTube, name it. So listen to this song and may this message reach out to you and your friends and to everyone na malungkot or masaya ngayong Pasko. Ayan. Thank you so much, James, for Thank you sharing so your much. story. Sa ating pagbabalik, alamin kung paano natupad ang wish ni Nolo na lumaya sa pornografiya na gumapo sa kanya sa loob ng 20 years. At alamin din kung paano makakatipid sa mga pangregalo ngayong Pasko. Stay with us! Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh siyang magbabantay, laging nasa piling. O Jesus, we watch with you and pray for Israel, the Jewish people. Protektahan mo sila sa mga umaatake sa pamamagitan ng paninira at pagkalat ng kasinungalingan. At sa mga kidnapping rockets, drones at bomb attacks, bigyan mo sila ng tagumpay laban sa kabi-kabilang kaaway at terorista. Ingatan din po ninyo ang mga nadamay na sibilyang Palestino upang kayo ang maluwalhati, O Jesus, Diyos at tagapagligtas ng Israel. Amen. Yung ngipin po ilang beses nang sumakit. Minsan nga namaga na ito Talagang hindi ako makakain, hindi ako makatulog ng mabuti. Until one day, Operation Blessings Mobile Clinic went to her area in Zambales to do a medical and dental brigade. Lola Azucena received treatment from OB's dentist. What a relief she felt. And now joy is just beaming from her face, saying, Maraming salamat sa mga staff ng Operation Blessing at saka yung mga donors na sila yung nagbigay ng mga kailangan dito sa medical mission. Be part of what God is doing in the lives of our kababayans all over the country. All it takes is 500 pesos a month. For 12 months, ay member na po kayo. And for those who are already partners, I challenge you to up your giving. Call the numbers being flashed on your screen or scan our universal QR code to give. God bless you as you do. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na yung Christmas mo medyo parang hindi ka masaya sa naibigay mong regalo sa mga parents mo o sa asawa mo o sa mga anak mo kasi nagmadali ka. Nagmadali ka pumunta sa department store, dinampot mo yung ano man na pwede mong damputin ka agad at yun ang ibinigay mo sa kanila. It doesn't feel good. So as early as middle of the year or even at the start of the year, medyo pag-isipan mo na, ano kaya magandang regalo para sa misis ko? At timingan mo na kung kailan magandang bumili ng gamit na ito. Minsan, magandang magplano at abangan yung mga sale tsaka discount na nagaganap throughout the year. Bawat okasyon naman may discount sale Whether Valentine's, summer, Grandparents' Day, Parents' Day, lahat ito may sale na nagaganap sa department store. Bilhin na kagad ng mga regalo na gusto ninyong ibigay sa Pasko at itago ito at ihanda kapag malapit na ang okasyon. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere.
Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para mag-pray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ang Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen. Certified Biritero. Palaban din sa aktingan. Why so much anger in your heart? At hindi papakabog sa pagmomodel. Sa katunayan, nakasungkit siya ng 8 medalya sa World Championships of Performing Arts noong 2017. Napabilang din siya sa isang Indonesian drama at nakapag-release din ng Bahasa music single. Higit siyang nakilala sa kanyang pagsali sa TV singing competition na The Clash dito sa Kapuso Network. Siya si Nolo Lopez. Pero sa likod ng kanyang pagningning sa entablado, may nakatagong madilim na kwento. I knew the Lord when I was 7 years old. However, the enemy was really trying to snatch me away from God's love. Because when I was young, mga around 7, 8, 9, namolest siya po sexually. At hindi lang po ng isang tao, 3 pong iba't ibang tao. It was like continuous molestation until when I was like 11. I was really asking God, sabi ko, Lord, bakit ako? Ano yung rason mo? Bakit ako naranasan? Ang mapait na karanasan ang bumasag sa kanyang murang kaisipan. Hindi nagtagal, si Nolo ay nasadlak na rin sa pornography sa loob ng 2 dekada. Pornography had been my comfort zone, had been my home. Pornography had been my little savior those times. Because whenever I feel down, you go click the internet and then you're satisfied. But after that, grabe, it was very hard because it was like a battle of light and darkness. Kasi I'm serving God. I preach, I worship, lead. I knew I wanted Him in my life, pero ba't hindi ko to mag-give up? Kung ganito na naman ang pala, na full of guilt, I wanna end my life. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa kanyang buhay at mas nagpursige para abutin ang kanyang mga pangarap na inaakalang magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Subalit, I was after fame, people to follow me. I was after the approval of others as a performer. When so many things had happened to me, I realized that it is only God who can satisfy my soul. Labis pa itong napagtanto ni Nolo nang isa-isang mawala ang kanyang acting, singing at modeling career. Maging ang naipatayong negosyo ay bumagsak din dahil sa lockdown dulot ng COVID-19. Kasabay nito, huminto rin ang kanyang mundo nang magkakasunod na pumanaw ang 3 sa mga mahal niya sa buhay. My uncle died, my cousin died, and then my sister-in-law died. Ginigising na ako ni Lord. God arrested my heart. And He told me, no, your business is not your king. Your talents are not your king. Your worship leading is not even your king. It's me, your King of Kings. Now bow down to me, surrender your life fully,
And there's one thing I wanted to surrender. That's pornography. Ang tagpong iyon ang nag-udyok sa kanyang talikuran ang sariling mundo ng kalaswaan at yakapin ang bagong buhay na may kalayaan kasama si Jesus. Yung pinakapangat na taon ko, pinakamagandang taon ko eh. Sobrang binuhay niya ako ulit because I could say that I am totally free from this. I fully surrendered my life to God. God is really, really good. He pursued me. His love pursued me. Sa kanyang pagbangon mula sa kasalanan, patuloy siyang kumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kusa na rin siyang nag-block ng mga sites na maglalapit sa kanya sa tukso. Natuto rin siyang magpakumbaba at nagdesisyong aminin ang pagkakamali sa kanyang church leaders para siya ay lubos na matulungan. Para kay Nolo, tuloy pa rin ang awit ng kanyang buhay, pero ngayon, ito ay buong puso niya nang iniaalay sa Panginoong Jesus. Ang goal ko talaga, every day of my life, to really share God's love. Now I've realized why these things happen. It's not about me. It's about the people who are struggling. We are now beacons of hope to them, for them to look to Him. Sa ngayon, si Nolo ay may sariling pamilya na, masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Bukod sa pagkanta, tuloy-tuloy ang kanyang pag-host sa iba't ibang events. At tuloy-tuloy din ang kanyang acting project sa mga pelikula. Patuloy siyang pinagpapala ng ating Panginoon. Nakatanggap din siya ng iba't ibang awards, kabilang na dyan ang Outstanding Songwriter and Duo Vocal Performing Artist for the song Tugon na naiproduce ng ating Reverb Worship. Kaduwit niya dyan ang kanyang asawang si Jasmine. Nanalo rin siya bilang Most Influential Brand Ambassador and Inspiring Host and Singer sa nakaraang Gintong Parangal. And more to come. Grabe talaga, no? For all things work together for the good of those who love the Lord, those who are called according to His purpose. Diba? 20 years hooked in pornography. The Lord fixed his life until he was able to meet a wonderful wife who loves to sing also. Oo nga, nakakatuwa. Talagang when you invite God in, He will always show up and deliver, di ba? Ngayong nalalapit na Pasko, ano ang wish mo? Financial or material blessings? Healing or restoration of the family? Kalayaan? O job promotion? Dalangin namin that God will grant that wish. Pero may pinakamahalagang wish tayong natupad, the birth of Jesus Christ. Siya ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Isaiah 9 verse 6 says, "For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Kaya ngayong Pasko, ipagdiwang natin ang kanyang kapanganakan, kabutihan, kapayapaan at kaligtasan. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Merry Christmas! And a prosperous New Year. I was so devastated talaga. I was really heartbroken. Siya kasi yung first love ko eh. Nabasa ko na po na huwag ka nang mag-text, uwi na may bahay, I love you. Napakasakit. Tinanong ko sarili ko, may pagkakamali ba ako? Ano pa ba ang kulang sa akin? Nagbunga na yung mga tinanim ko. Alam ko nasasaktan ko ang Panginoon sa ginagawa ko, pero hirap din akong kumawala sa bondage ng kasalanan.